Hi mga kasari! Welcome back to my channel, and pag-uusapan natin ngayon for today's video is yung nagte-trending na Magic Sarap dahil hindi na mamamagic yung price niya talaga. So last time nga mga kasari is nakapag-grocery ako ng Magic Sarap. Talagang inalam ko kung magkano talaga siya sa grocery stores. Inalam ko talaga kung magkano siya sa grocery stores. So, ang presyo niya mga kasari is 77.15. So, kung i-divide natin siya into 16 pieces, dahil nakapak siya into 16 pieces, ganito siya. So, ang lumalabas na presyo niya per piece is 4.8 pesos. So, hindi na talaga obra mga kasari na ibenta siya ng 5 pesos. Dati kasi ang presyoan talaga nito is 5 pesos talaga. So, dito sa tindahan namin, ito talaga yung pinakasikat at mabili na seasoning. Pagdating sa seasoning talaga. Pero ngayon, napapansin na si Ginisa Mix at saka si Namnam dahil nga mas mura sila compare kay Magic Sarap. So, ngayon, good thing mga kasari. Dito sa tindahan ko, merong good news dahil meron akong mga old stocks. Dito, ayan, ito ang old stocks ko na depende yun kay bibenta ko siya ng 5 pesos or 6 pesos. So, meron ako old stock dito mga kasari. Ayan. So, depende yun ha. Dito kasi sa store ko, nag-decision ako na ibebenta ko pa rin siya ng 5 pesos. Since nabili ko naman siya ng mura, ibebenta ko pa rin siya ng 5 pesos. So, ayun. Depende na lang yun. Kung gusto mo talagang kumita ng malaki, edi benta mo siya ng 6 pesos. Pero dahil nga sa, syempre, medyo naaawa rin ako sa mga customer ko. Ayan, para hindi rin nila masyadong maramdaman yung pagtaas ng seasoning na to. So, ayan, ibebenta ko muna siya ng 5 pesos. So, ang dami kong hinord, ang dami kong binili na Magic Sarap na yun nga, yung mataas na ngayon. So, ayun yung, doon ako magi-start na ibebenta ko siya ng 6 pesos. So, marami-rami to until supply last. 5 pesos ko pa rin siyang ibebenta. Pero alam niyo kung bakit? Ano yun? Isa rin yun sa strategy mga kasari. Alam nyo ba na strategy din yun mga kasari na hindi tayo sumunod sa flow or meron tayong mga old stocks na pwede pa na yun nating ibentang mura kasi strategy yun para makakuha ka ng mga customers, mga loyal customers. Alam mo, hindi ako after sa malaking kitaan muna ngayon. Mas after ako na magkaroon ako ng mga loyal customers kasi yun yung importante talaga sa tindahan namin. Alam nyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi kailangan makabuild muna tayo ng mga loyal customers sa ating tindahan. Kasi syempre, 'di ba, ang inaasahan lang natin is yung mga customer natin. Kung wala tayong customer, walang bibili sa mga paninda natin. So ako talaga, mas after ako na pangalagaan ko yung mga customer ko kaysa dun sa kikitain ko. Alam niyo doon sa papiso-piso na yan, mukha siyang maliit. Pero pag pinagsama-sama yan mga kasari, malaki na yan, malaking bagay yan. And sabi ko nga sa inyo, sa mga ganito na katulad nito, seasoning, alam na alam nila ang presyohan yan kasi nakakabili yan sila sa palengke. Doon na lang tayo bumawi sa mga dilata na hindi sila familiar, sa mga alak. Ayan, syempre, hindi naman sila madalas nakakabili niya sa grocery. So, doon tayo bumawi ng percentage ng ating tubo. So, doon, nagpapatong ako dyan ng 12 to 15% na tubo. Pero sa mga ganito talaga, ang pinakatubo ko dyan is talaga piso lang. So, ganun ako kumilos, mag-strategy dito sa aming tindahan. So, mas after talaga ako na magkaroon ng mga loyal customer. Lalo na sari-sari store ka. Napakadali kasi talaga magtayo ng sari-sari store. Kaya nga tayo nagkakaroon ng maraming ka-competitors mga kasari na halos dikit-dikit na po yung sari-sari store. So, anong gagawin, di ba? Hindi naman pwede na pare-pares kayo ng presyo. Siyempre, kung sino na lang yung kakilala ng store na yun lang yung bibili sa kanya. Mahihiya na bumili sa iba. So, ang strategy dyan is medyo magpa-price war talaga kayo ng konti. So, magpababa ka kahit piso. So, ayun, lalo na ngayon ang hirap ng buhay. Mahalaga sa mga customer kahit piso lang. So, yun talaga yung aking strategy dito sa tindahan namin. Tapos, eventually, ayan, unti-unti ko naman tinataas. Pero yun nga, sa mga chichirya ko dito, yung sa iba, binibenta nila 4-5, 3-5. Dito, piso pa rin. Ako talaga, ang mindset ko dyan is, ano na lang yan pang-attract na lang yan talaga sa customer. Then sa mga seasoning na ganito, ayan, piso na lang. Pero doon talaga ako bumabawi. Doon talaga ako bumabawi sa mga items na
hindi talaga sila familiar, mga dilata, tsaka mga alak, ganyan. So, ay mga kasari, so yun nga, confirm na nga po na tumaas na yung ating mga JTA products, Winston, Camel, Mighty. So, yun, as per JTI na ahente, yung Camel po natin is 1,260 na per rim. So, 126 na ang per kaha and 7 pesos na ang tingi per stick. Yung Mighty naman po is 1,450 per rim, 145 ang isang kaha and 8 pesos per stick. And then yung Winston, 1,630 na po ang per rim niya, 163 per kaha at 9 pesos na po yung per stick niya. So, yun nga po, kumpirmado nga po na nagtaas na po. So, ang maganda lang dito kay JTI, kahit na nagtaas na sila, so naglalaan sila ng isa pang week o isa pang deliver na which is nagbibigay naman sila ng promo. It's either pakukuhain ka pa rin nila ng mababang presyo or kaya may free or yung kalahati ng bibilin mo is may free. Yun nga lang, yung allocation nila is nakadepende kung gaano ka kalakas kumuha before sila magtaas. Kasi kung halimbawa na padala-dalawang rim ka lang kumuha nung hindi pa sila nagtataas tapos magtataas, gusto mo maka 10 rim yung ibigay nila sa'yo. So, hindi po ganon. Kaya dapat po, kung gaano kayo kalakas nung hindi pa sila nagtataas, kaya dapat po is kumukuha tayo kahit na... So, dapat po kumukuha tayo ng maramihan since na consignment naman po siya. So, yun lamang po. Happy selling! So, yun nga ang tips ko for today's video mga kasari. Sana nakatulong sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like kang updated sa mga videos na i-upload ko. Bye!